Ngayon, ipapakita namin ang itsura ng iba't ibang body fat percentage at mga karaniwang diyeta at ehersisyo sa bawat antas. Simulan natin sa pinakamataas. Ayon sa Guinness Book of World Records, ang pinakamataas na porsyento ng taba sa katawan ay 80%. Sa antas na iyon, halos natatakpan ng taba ang bawat kalamnan at buto sa katawan. Sobrang limitado ang pagkilos, mahirap na ang paghinga, pagtulog at kahit ang simpleng pag-upo ng tuwid. Hindi ito lifestyle category, kundi medical na eksepsyon. Kadalasan dahil sa malalang sakit at pagpigil ng likido. Kaya mag-move on tayo sa mga karaniwang nararating ng tao. Sa 50% body fat, parehong lalaki at babae ay morbidly obese. Kita ang nakalawit na taba sa tiyan, balakang, dibdib at hita na natatakpan na ang mga kalamnan. Sa puntong ito, nakakapagod na ang mga gawain tulad ng paglalakad, pag-akyat ng hagdan at maging ang pagtulog. Karaniwan, ang mga dieta dito ay sobrang taas sa calories, kadalasang binubuo ng mga ultra-processed na pagkain at halos walang regular na ehersisyo. Kaya, habang ang mga babae ay itinuturing na labis na obese kapag higit sa 45% ang body fat, ang mga lalaki naman ay labis na obese kapag higit sa 40% ang body fat. Sa 50%, lumalampas na ang mga lalaki sa healthy na limit. Isang lalaki sa 50% range ang nagbahagi ng karanasan sa sobrang bigat ng katawan. Palagi akong pagod, palagi akong nanghihina, pero simula pa lang ito ng sukatan. Gumaganda ba ang kalagayan kapag nasa 40% range na? Lalo na para sa mga babae? Ang mga lalaki ay morbidly obese pa rin, samantalang obese na lang ang mga babae. Mas malapad ang balakang ng mga babae kaysa balikat sa ganitong body fat percentage. Malamang hindi na nila nararanasan ang hirap sa mga simpleng galaw tulad ng pag-akyat ng hagdan, pagtulog, pagyuko o pagkapagod. Sa ganung porsyento ng taba, kapansin-pansin pa rin ang sobrang taba ng mga lalaki, lalo na sa tiyan at itaas na bahagi ng katawan. Ang mga babaeng may 40% body fat ay maaaring magkaiba ang itsura at diet o exercise habits. Sa ibang babae, pantay ang taba kaya kahit malaki ang katawan, hindi ibig sabihin na hindi sila malusog. Ang iba, lalo na yung hindi aktibo o nag-eehersisyo, ay maaaring makitang may sobrang taba sa braso, tiyan, balakang at hita. Ang mga lalaking may ganitong porsyento ng taba ay mas mataas ang panganib sa sakit sa puso, alta presyon, stroke, diabetes at iba pang isyong kaugnay ng labis na katabaan. Mataas din ang panganib para sa mga babae, ngunit bahagyang mas mababa. Masama ang balita, lalo na kung nasa United States ka. Ang tipikal na Amerikanang babae ay may 39% na taba sa katawan, kabilang sa obese. Marami sa mga nanonood ay nasa ganitong saklaw ngayon. Pag bumaba sa 30% body fat, malaki ang pagbabago sa mga lalaki. Sa ganitong porsyento, pwedeng maapektuhan ang lean mass, pati kalusugan at itsura. Sa isang pagsusuri, dalawang lalaki ang may parehong porsyento ng taba sa katawan, mga 33% pero magkaiba ang kanilang itsura. Isa ay may 77 libra lean mass. Isa naman halos 150 libra, pareho ng body fat percent. Mas mukhang fit at gym goer ang pangalawa. Ang mga lalaking may mas maraming lean body mass ay karaniwang may normal na enerhiya, magandang gym performance, at mas toned na katawan. Sa kabuuan, sa 30% kahit na may ilang health risks pa rin. Sa United States, mga 40% ng kalalakihan ay nasa ganitong range. Kapag umabot sa 30% body fat, hindi lang nakikita ang taba, kundi nakaaapekto na rin ito sa kalusugan at nagsisimula ng makita ang mga pagbabago dulot ng edad. Ang itsura ng porsyento ng mga lalaki at babae habang tumatanda. Humihina ang kakayahan nilang magpalaki ng kalamnan at tunawin ang pagkain. Bumababa rin ang muscle mass at bone density, kaya tumataas ang taba sa katawan. Hindi lang, okay, inire-rekomenda pa ang pagtaas ng taba habang tumatanda dahil nagbibigay ito ng proteksyon sa katawan at kalusugan. Nagsisilbi itong reserbang enerhiya kapag may sakit o kapag mahina o walang ganang kumain, mga bagay na mas madalas maranasan ng mga tao habang tumatanda. Ang pagkakaroon ng dagdag na taba sa katawan ay nagbibigay ng reserbang enerhiya na magagamit ng katawan mo sa mga panahong mahirap sa pisikal, na tumutulong suportahan ang iyong immune system at labanan ang sakit. Kung ikaw ay mas matanda at payat, mas kaunti ang taba ng katawan mo na pwedeng pagkunan. Ibig sabihin, mas matagal ang paggaling at pag-recover. Sa matitinding kaso, maaaring simulan ng katawan mong gamitin ang mga importanteng tissue tulad ng kalamnan para gawing enerhiya. Mahalaga ito kapag tinitingnan kung ano ang itinuturing na normal. Ang karaniwang lalaki sa United States ay may humigit kumulang 27% na body fat para sa mga edad 20 hanggang 49 na itinuturing na obese.
Pero kapag lumampas ka ng 50, ang parehong porsyento na iyon ay biglang nagiging katanggap-tanggap. Mas matindi ang pagkakaiba sa mga babae. Sa 30%, body fat, optimal range pa rin ito. Medyo mataas, ngunit malusog pa rin. Kahit sa pinakabatang grupo ng matatanda, edad 20 hanggang 29, hindi itinuturing na obese ang mga babae, maliban na lang kung lampas sila sa 32% na body fat. Ito ang dahilan kung bakit makakakita ka ng maraming babae sa gym na mukhang fit, kumakain ng balanseng pagkain at hindi masyadong nagre-restrain ng pagkain. Pero malapit pa rin sa 30% ang body fat nila. Sa United States, 10% lang ng babae ang mas payat kaysa doon. Pero pwedeng 30% body fat pa rin kahit hindi nag-eehersisyo at laging take-out ang kinakain. At dito na talaga nagkakaroon ng malaking epekto ang pagkakaiba-iba ng bawat tao. Isang mabilis na paalala bago tayo bumaba pa. Magkaiba ang itsura at kalusugan ng dalawang taong parehong body fat percentage dahil sa lahi at genes na nakakaapekto sa distribusyon ng taba. Kaya kahit magkapareho ang body fat percentage o body mass index, pwedeng magkaiba pa rin ang itsura at health risk ng dalawang tao. Kaya hindi sapat ang body mass index bilang sukatan ng kalusugan. Dahil dyan, tuloy tayo sa susunod na bahagi ng scale, 20% body fat. Ano ang itsura nito sa mga lalaki? May ilang lalaki nakita ang hubog ng kanilang mga kalamnan, lalo na sa braso at balikat, at halatang toned ang kanilang katawan. Ang iba naman ay maaaring may katawan na tinatawag ng marami na skinny fat. Payat ang pangangatawan pero may tiyan at dagdag na taba sa mga bahagi tulad ng itaas na dibdib at braso. 12% lang ng mga lalaki ang may ganitong porsyento ng taba sa katawan o mas mababa pa. Para sa ilang lalaki, dito nila nararamdaman ang pinakamalakas, pinakamasaya at pinakamalusog at naapektuhan ito ng dating pisikal na kondisyon. Henetika ang pangunahing may papel. Karaniwan, genes ang nagtatakda kung saan pinakamainam ang pakiramdam, itsura at pagganap ng katawan. Maaaring magkaiba ito ng ilang porsyento mula sa isang tao hanggang sa susunod. Kaya rin magkaiba ang itsura ng mga tao kahit pareho sila ng body fat percentage. Natuklasan ng International Journal of Obesity na ang magkakaibang etnikong grupo na may parehong edad, kasarian at body fat percentage ay maaaring magkaiba ang body mass index. Kapag isinama ang body fat, edad at kasarian, mas mababa ng 1 punto, 3 puntos ang body mass index ng mga Black American kaysa Caucasian at halos 4.5 puntos namang mas mababa sa mga Polynesian. Dalawang tao na magkapareho ng body mass index ay maaaring magkaiba ng body fat level, lalo na ang mga Polynesian na kadalasang mas marami ang taba kahit pareho ang body mass index. Sinuri rin ang mga grupong Chino, Ethiopian, Indonesian at Thai na may mas mababang 2 hanggang 5 puntos kaysa sa Caucasian. Ipinapakita nito ang pagkakaiba ng genes sa katawan at paggamit ng enerhiya. Kaya, hindi palaging ang body mass index ang pinakamahusay na batayan ng pangkalahatang kalusugan dahil hindi nito isinasaalang-alang ang muscle mass o pagkakaiba-iba ng genes. At sa huli, natuklasan ng mga pag-aaral kung bakit. Karaniwang mas maliit ang pangangatawan ng mga tao sa Timog Asya at nag-iipon sila ng taba sa paligid ng internal organs kaysa sa ilalim ng balat. Ipinapakita nito kung gaano kalakas ang impluensya ng genes sa pag-ipon ng taba, dami nito, at panganib sa kalusugan sa pagdaan ng panahon. Habang pumapayat ka, lalong mahalaga ang mga pagkakaiba. Sa 20%, kabilang na tayo sa maliit na grupo ng mga babae. Dahil fit na ang katawan sa ganitong taba, kadalasan ay may bahagyang abs at kita ang mga kalamnan. Karamihan sa babaeng atleta ay may 20% body fat maliban sa mga gymnast na mas mababa pa. Makikita mo mamaya na maaaring hindi ito laging maganda. Ang 20% body fat ay bihira, 2% lang ng kababaihan sa United States ang may mas mababa sa 25% body fat. Kahit payat, kaya pa rin itong maabot ng mga babae habang nananatiling malusog at masaya. At ang mahalaga, hindi kailangan ng mahigpit na dieta basta't regular mag-ehersisyo at sundin ang malusog na meal plan. Kaya ang 20% sa mga babae ay payat na, pero nasa loob pa rin ng malusog na range. Hindi ganoon ang kaso. Kapag nagsimula tayong bumaba sa range na yon, sa 15%, nagsisimula ng pumasok ang mga babae sa posibleng delikadong kalagayan. Dito, sinisimula ng katawan labanan ang dagdag na pagkawala ng taba at mas litaw ang mga kalamnan. Nire-rekomendang huwag manatili ang mga babae sa range na ito ng matagal, kadalasan ay 15%. Bunga ito ng pagsasanay ng mga atleta para sa partikular na event at depende rin sa uri ng atleta.
Natuklasan ng isang pag-aaral ng Human Kinetics sa Canada na ang mga babaeng manlalaro ng basketball ay may body fat range na 20 hanggang 27%. Sa karaniwan, ang mga manlalaro ng tennis ay nasa 16 hanggang 24% at ang mga manlalangoy ay nasa 14 hanggang 24%. Sa kabilang banda, ang mga gymnast ay karaniwang may body fat level na 10 hanggang 16% at ang mga marathon runner ay may 10 hanggang 15% na maaaring hindi magandang balita. Kung manatili dito ang mga babae ng matagal, maaari silang pansamantalang mawala ng buwan ng dalaw at bumaba ang enerhiya. Pagkalipas ng ilang panahon, bababa ang bone mineral density nila at maaapektuhan din ng masama ang kalusugan ng kanilang tiyan. Tiyak na tataas ang antas ng gutom habang nilalabanan ng katawan mo na maibalik ang taba sa katawan. Kaya, ang pagpapanatili ng porsyentong ito ay mararamdaman mo ring isang malaking gawain. Dahil ang essential body fat ng mga babae ay nasa pagitan ng 10 at 12%, ang 15% ay maaaring mapanganib na malapit para sa karamihan. Sa kabilang banda, maraming lalaki ang kayang maabot ang ganitong porsyento ng body fat sa pamamagitan ng regular na pag-gym na may kasamang weightlifting at pag-aalaga sa kanilang pagkain. Kadalasan ay iniiwasan ang maraming asukal, taba at mga processed at junk food. Kung gaano kadaling mapanatili ito ay nakadepende ng malaki sa genetics at kung saan nagsisimula ang isang tao. Mas mahirap magbaba ng body fat sa 15% mula sa sobrang taas na timbang kaysa mula sa normal na range. Mas madali para sa mga natural na payat na lalaki na magpalaki at mapanatili ang kalamnan. Hindi mo rin kailangang maging addict sa gym para mapanatili ang 15%. Pwede ka ring maging medyo payat na 20 anyos na lalaki. Kung di ka nag-eehersisyo, malamang nasa 15% ka kung flat ang tiyan mo at bahagyang kita ang muscle. Pagdating sa mga Amerikanong lalaki, 2% lang sa kanila ang nasa o mas mababa pa sa ganitong antas ng body fat at mas kaunti pa ang nasa o mas mababa pa sa susunod na body fat percentage na 1-2%. Pagkatapos nito, bihira na lang ang hindi sinasadyang manatili dito. Kahit makamit ng mga lalaki ang body fat range na ito, mahirap itong panatilihin. Karaniwan, ang ganitong body composition ay nangangailangan ng mahigpit at paulit-ulit na meal prep tulad ng plain na chicken, kanin at broccoli. Hindi kailangang parusa sa sarili ang lahat ng bagay, mga tol. Ang pagpapanatili ng ganitong timbang ay nangangailangan ng matinding disiplina. Halos walang paglihis mula sa napaka-consistent at mahirap na workout schedule at mahigpit na meal plan. Sa 12%, makikita na ang ilang ABS definition kumpara sa 15% para sa mga lalaking iyon. Hindi dahil sa sipag mo sa gym, kundi dahil wala ka ng taba na nagtataob sa ABS mo. Para naman sa mga babae, ang 12% body fat ay talagang pang bodybuilding na at mabait pa yan na estimate. Para sa maraming babae, hindi nga posible maabot ang ganong level ng walang gamot. Kahit mukhang maskulado sa 12%, body fat mabilis humina ang enerhiya at performance. Ang body fat ay mas tungkol sa itsura kaysa function. Maliban sa bodybuilding, madalang lang makita ang ganitong mababang numero kahit sa gymnastics at katulad na sports. Karaniwan itong may kasamang hindi pagreregla, masamang epekto sa kalusugan at matinding gutom. Malaking oras sa araw mo ay mapupunta sa pag-iisip sa pagkain. Dahil ang mga babae na may ganitong body fat ay malapit na sa essential fat levels nila. Subukan pa nating bumaba 10%. Ang mga lalaking nag-eehersisyo ay mukhang batak dito. Kitang-kita ang six-pack abs nila at may mga guhit ng kalamnan sa buong katawan. Pero sa puntong ito, kahit ang mga lalaki ay hindi na talaga pwedeng lumihis sa tamang pagkain o routine, sa pagkain at fitness routine mo. Maliban sa iilang lalaking namamayani sa ganong antas dahil may lahi silang parang profesional na atleta, maliit ang posibilidad na ikaw yon at kung nasa 10% ka. Bilang payat na lalaki, baka gusto mong tumaba. Makikita ang abs at kalamnan mo, pero mas payat ka pa rin kumpara sa mga nagigi-gym dahil kulang ka pa sa lean muscle mass. Para sa mga babae, 10% ang pinakamababang biologically possible na body fat. Sa antas na ito, nasa pinakamababa ka ng essential fat. Talagang hindi inirerekomenda na bumaba pa roon o kahit marating pa yon, sa totoo lang. Ang mga babaeng nagbo-bodybuilding para sa kompetisyon ay pansamantalang bumababa ang body fat percentage. Kadalasang nawawalan ng regla, nahaharap sa mas matinding panganib sa kalusugan at nakakaranas ng paglalagas ng buhok. Parang slideshow ng Ben & Jerry's flavors ang utak nila habang nagmamakaawa ang katawan na makakain ng taba. Hindi na nakikipagtulungan ang katawan, nabubuhay na lang para makaligtas. Sa mga lalaki, kapag 8% ang body fat, maaaring bumaba ang sex drive, mahirapan matulog at maging mahirap ang malinaw na pag-iisip. Bakit kaya? Iniisip ng katawan na gutom ito kaya inuuna ang pagkain.
Ang utak mo ay lagi nang nakapokus sa masarap at matatabang pagkain buong araw at parang malabo na ang ibang bagay. Bumababa rin ang antas ng enerhiya dahil sobrang limitado ang pagkain. Hindi lang sa calories, kundi pati na rin sa mga pinakapayak na pagkain lang ang pwedeng kainin. Handa ka nang gastusin ang ipon mo para sa masarap na pagkain. Nawawala ang gana ng mga lalaki sa sex kapag mababa ang body fat, tulad ng pagkawala ng regla ng mga babae sa parehong dahilan. Nagdesisyon na ang kanilang katawan na hindi tamang panahon para magkaanak. Dahil hindi mo nga kayang makakuha ng sapat na pagkain para mabuhay, inuuna ng katawan mo ang lahat ng pag-iisip, proseso sa loob ng katawan at enerhiya para lang makahanap ng pagkain para sa'yo. Lahat ng iba, isinasantabi muna. Halos walang babae na may 8% body fat at kung meron man, lubhang delikado ito sa kalusugan. Ang huling antas na titingnan natin para sa mga lalaki ay isa ring halos delikado na, lalo na kung matagal itong pinanatili. 5%. Mahirap makamit ang 5% body fat, kadalasan gumagamit ng steroids o performance-enhancing drugs ang mga lalaking umaabot dito. Kapag bumaba sa 8% ang body fat ng mga lalaki, nagpapanik ang katawan at pumapasok sa survival mode. Sinusunog nito pati muscle para mabuhay at manatiling maayos, dahil di maintindihan ng katawan kung bakit di ka kumakain. Ngayon, nadaanan na natin lahat ng posibilidad. Ano ang body fat percentage range na dapat hangarin ng mga tao? Sabi ng American College of Sports Medicine, ang pinakamainam na body fat percentage range para sa mga babae ay 20 hanggang 32%. Para naman sa mga lalaki, ang range na iyon ay 10 hanggang 22%. Para sa karamihan, mas maganda na ang manatili sa range na iyon. Ngayon, alamin ang mga sikreto ng fast food industry na ayaw nilang ipaalam o i-click ang video na ito.